Okay guys, welcome sa inyo sa ating newest episode 276. At tayo ay ipagpapatuloy natin itong Second Timothy na book. Tayo naman sir ay nasa last chapter na. As after na to ay pupunta na tayo dito kay Titus. Titus, maikli lang din yun. Dito. Okay, isa siya sa mga pinakamaigsi book ano. So sa Second Timothy, sir, yung unang dalawa nating the last previous two episodes. So una doon, 'di ba? Kung natandaan mo, Yung mark ng last days. Pinagmulan pa nung Evil. nung root of all kinds of evil. evil. Kumbaga, meron pa pala na pinagmulan nun. Tapos inisa-isa yun, yung mga katangian, kung ano mangyayari sa perilous end times. Di ba? Parang sinabi na magiging lovers nga daw ng sarili. Tapos magiging masuwayin sa magulang, 'di ba? Magiging mga violente, Yes, ganun. Ano pa ba? May form ng godliness. Yun. Pero nadedeny yung power. yun. So, ibig sabihin, ito naman ay nangyayari. Hindi naman ito parang nakakagulat na informasyon. Ito ay nangyayari sa panahon din natin ngayon. So, we do not want to assume na ito yung tawag dito, last days. Pero kung ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay laging handa. Totoo. Sa tingin mo man ay malayo pa o malapit pa. So, dapat lagi kang handa na mamatay. Yes. No. Sabi ko nga kanina, nagla-lunch kami. Meron kaming isang katrabaho doon na stroke. Mild stroke. Kanina lang na miles, no? Hindi naman. Okay. Kumbaga naka-recover. Okay. Ako kasi, mahilig kong gawing biro yung kamatayan. Para, ginagawa ko siyang biro, hindi para mangasar, kundi para isaksak sa isip ng tao na mamamatay ka. Di ba? Darating ang panahon, mamamatay ka. Na haharap ka sa kamatayan, haharap ka sa Diyos, magsusulit ka. Yes. Kasi tayo, minsan, nakakalimutan natin na tayo ay susulitin. Yes. Tayo ay haharap, tayo ay huhusgahan. Diba? Kasi pag feeling mo buhay ka, parang wala ng wala nang pagsusulit na magaganap. So, kahit gumawa ka ng masama, kahit tamad ka, ayaw mo magbasa ng Biblia, di ka magsisimba, sabihin mo na, hindi, alam niya yun. Diba? Ganun naman yung mga kadalasang excuse Yes. ng mga tao. Hindi, basta ang mahalaga, kahit di nagsisimba, yung alam ng Diyos sa puso ko. Ganyan, mga reasoning ng mga karamihan ng mga tao. Diba? Kesa naman doon sa nagsisimba, pero mas maugali, ganito, ganyan. Ako, kahit ako hindi nagsisimba, alam na ng Diyos yun. Yan yung mga... Mali. Mali din Mali na kaisipan. Mali din Hindi, yun nga. Ang kadalasan naman, tandaan natin ito, no? Kung first time kang nakikinig, akala ko rin nung una, kung gusto kong ako ay mapunta sa presensya ng Diyos, kung ako'y mamamatay sa langit, kailangan naging mabuting tao ako. Ayan. Yan ang acting ko nung araw, Pero... Daw kasama naman talaga. Pero yung pala, yung sa tingin kong mabuti ako, hindi pala mabuti yung sa mata ng Diyos. Di ba? Sinabi nga sa Isaiah, di ba? Ang ating mabubuting gawa ay mistulang. Yun. Maruming basahan lang sa niya. Kumbaga, hindi natin pwedeng iyabang sa Diyos na meron ako mga mabubuting ginawa. Nagbigay ako ng ulam sa kapitbahay. Di ba? Pinag-aaral ko naman yung mga anak ko. Hindi ba ako katulad ng mga nakulong? Ayan, yung mga madalasang mga sinasabi ng mga tao Sa tingin nila, pasado sila. Yes. Kaya may mga na-inventong plus points, minus points, merit, demerit Ganun Hindi pala ganun, mga kapatid. Ang kung tayo gusto natin na tayo mapunta sa langit. Sapagkat ang langit ay binabana sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Si Jesus mismo, di ba? Yes. Siya ang siya ang buhay. Yes. Hindi mo siya parang makukuha lang Siya mismo Hindi siya hiwalay dun sa buhay na walang hanggan. Perfect term. Hindi siya hiwalay So kung dito pa lang, ayaw mo na kay Jesus, ba't gugustuhin mo pa na pumunta sa paraiso? Magwa-Bible study tayo, ayaw mo, nababaduyan ka. Mag-isimba tayo, ayaw mo, na ka. Tamad ka. Tapos nakakalungkot pa yung pinapa-put off or parang pinapa sa susunod. Yung
pinapawalang bahala natin na Parang next time lang. O kaya bukas na lang. ah, Yeah, wala parang sense of urgency. ah, Hawak mo ba ang buhay mo? Balik tayo sa kamatayan. Paano kung mamatay ka? ayun nga. Di ba? Hindi naman ito necro. Pero hindi lang yun sa kung paano kung biglang dumating na ang katapusan ng ating buhay eh. Ang point lang is, pinakikita natin sa ating pag-iisip, sa ating pagsasalita at pamumuhay na hindi gaano mahalaga Yun. yung Diyos at yung para sa Diyos kung ang ating pagdedesisyon is hindi natin pinapahalagahan yung bagay na yun. At naiintindihan namin yun sapagkat kami ay ganun din nung araw. Di ba, may time ka ba, sir, na pinagwalang bahala mo nung mga una-una? Abay, oo naman. Di ba? Ang dami, di ba? Pero kasi ito ay maganda. Binuksan ng Diyos ang mata namin na makita yung totoong estado ng aming buhay. Yes. At yun ay naganap lamang simula nung inamin namin. Na oo nga, no? Tamad nga ako, no? Doon nagsisimula sa pag-amin. Yes. Kung nakakita mo na, oo nga, totoo nga yung sinabi ng Diyos. Makasalanan nga ako. Nag-a-agree ka dun sa sinasabi niya sa'yo. Kailangan ko nga ng kaligtasan. Kailangan ko nga si Jesus. Yes. Kailangan ko tagapagligtas. Yes. Yun. Doon nagsimula Pero kung hindi, okay na yun. Lahat naman makasalanan Diba? Ala. Yung parang ang ginagawa mini-minimize mo yung gravity ng situation mo. Sino bang perfect? Diba? Ganun pa, no? Para kung totoo naman yun Wala nang perfect Pero kung gagamitin mo yun para hindi ka lumapit sa Diyos, napakalaking kawalan. Tanda kasi natin na yung interpretation natin, hindi yun yung standard. Ang standard is ano ba talaga ang kalooban ni God. So kahit sabihin natin na mas mabuti tayong tao kaysa sa lahat ng ikukwento mo, that does not guarantee na ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Tama. Kasi kung ikaw is tunay na Kristiyano, namumuhay ka ayon sa pananampalataya Yun, sa the ating Panginoong lifestyle Jesus. kasi ang Kasi yun nga, marami ito sinasabi naman na ito ni Jesus Bago na tayo magsimula, no? Sinasabi naman na ni Jesus to na madami ang magpo-profess. Madaming magsasabi na ako'y sa Kanya. Pero hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Ayun. Yung puso nila ay malayo sa ating Panginoong Jesus. So, pwede ba naman sabihin Christian ka Pero hindi yun ang nagde-determine kung Yes. totoo nga. Yung lifestyle. Di ba? You will know them. By their fruits. Hindi naman porkit sinabi mong Christian ka na talaga. Pag sinabi ko ba ako police nga ba talaga ako? Hindi naman Hindi, ang tao kasi, magaling magpanggap. Saka minsan, parang defense lang din niya para hindi na siya usigin. Di ba? Nagtatago sa kasalanan. Expose natin, magpakatotoo tayo sa buhay natin. Doon po magsisimula ang pagbabago. At Yes. saka alam nyo, sa totoo lang, ako sinasabi ko ito kahit sa mga kaibigan, kaopisina ko. Kung kayo nagkamali kayo professionally sa trabaho, aminin nyo lang na nagkamali kayo. Yes. Mas tataas pa ako ang respeto ko sa inyo. Pero kung ipagpipilitan mo pa, mali ka na nga, tapos magtututuro ka pa. Iyayabang mo pa. Kung sino yung kung sino, kumbaga naghaharap ka pa ng masisisi. Kung siya nga di ba? May mga ganun pa tayo. Di ba? Pag mali ako, at least ako ito. Yun. So, Iyayabang pa. oo, ang mahalaga kako, kung isang tao na to, inamin lang niya kako na nagkamali siya, tapos. Tapos na. Kasi at least, alam natin kung ano yung dapat i-address sa susunod. Kumbaga teachable ka. Na yun. Sa Diyos, ganun din in a way. Kasi, di ba parang, paano ang isang tao ay mapapagaling ng ating Panginoon, although kaya na niya yung gawin, pero hindi tinanggal ng Diyos yung responsibilidad Yes. na tayo mag-humble down Yes. Parang si God sovereign. Sabi nga dun sa napanood kong Q&A ni late John MacArthur, na sovereign si God, oo, pero nagwo-work siya through prayers. Means yung prayer. Pero sovereign siya. Pero dahil pinag-pray mo, may mga ganun instance sa Bible na pinag-pray kaya nangyari. Pinag-pray to kaya nangyari. Pero kung gustong gawin ng Diyos kahit walang prayer, mangyayari. Yes. Pero ginagamit ni God yung prayer.
may tinatawag kasi tayong human responsibility. Yun. So, kumbaga, binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos na gawin yung part natin. Okay? Kasi through that, sa paggawa ng part natin na ibibigay natin yung glory kay God in terms of obedience. Yun, obedience. Perfect. Yun yung sinabi dun obedience. Hindi tinanggal yung word na obedience. Yes. Hindi tinanggal yung responsibilidad ng tao na sumunod. Yes. Oo. Tama. Okay. So, no last episode pa, sir, tayo pinag-usapan natin yung kaakibat sa pagsunod kay Jesus. Yes. Which is yung suffering. Suffering. Kumbaga na ano naman natin yan, na obligado. Na sa totoong buhay, yung mga taong gustong maging follower talaga ni Christ is magsasuffer talaga ng tribulations and trials. Pangako yan. Oo, pangako. Pwedeng sa pamilya. Yes. So, kumbaga, pwedeng sa relasyon, pwede sa trabaho, lahat. Kumbaga, alisin natin sa mindset natin na kapag naging Christian ka, yung lahat ng problema mo mawawala. Tapos, lahat ng pagsubok mawawala. Hindi siya genie or hindi siya magic. May talaga opposition. Oo. Kung nanonood kayo nung The Chosen, isang maganda doon na notice ko, yung intro. Ano ba yung intro ng The Chosen? Yung merong isda. Yung isda na pa isa-isa sila na Going with the flow. na nag-opposite sila Nag-opposite sa Agos. sila sa Agos. Oo, di ba? Ibig sabihin meron yung mundo kasi may sariling Agos yan. Yes. Pero yung Kristiyano, ibang Agos. Yes, may ibang pattern na. Okay, kasi ibang pamumuhay. Ayun, you are not of this Yes. world. Yun naman yung sinabi doon. Pero isa sa mga mahalaga pa sa last time pinag-usapan natin is yung yung all scripture Our God breathed. inspired by God. They are profitable sa pag-correct, pagtitrain, pagre-rebuke, pag-guide, ayun, lahat. So yun, ginagamit siya. kumbaga napaka-useful Yes. nung word ni God. At tayo din, syempre, ay useful na ginagamit ng Diyos. Yes. Okay. So, tandaan natin, hindi naman porket nagko-quote kami ng Bible, ng verses, kapag may mga problema. At kapag may mga conflict, hindi naman ibig sabihin na ginagamit namin ng Diyos. Di ba parang gano'n? May gano'n parang ginagamit mo ba ang Diyos? O ikaw ang ginagamit ng Diyos? Di ba? Yung mga ganun. Hindi naman sa ginagamit namin yung Diyos for our own benefit. Pero yun yung kasi sinabi. Pero ginagamit natin yung salita ng Diyos in terms of, sa Bible lang nga sinabi, for our weapons are not carnal, but they are mighty in pulling down strongholds. So, gagamitin mo talaga yung salita ng Diyos para maka-overcome. Ang masama sa paggamit ng salita ng Diyos is yung for your own benefit. Yung for your own agenda or for your own kingdom. Yung ginamit mo. Pero alam mo sa totoo lang, sabi nga ni Paul, sige, kung pangit yung motive nila, gawin nila. Basta si Christ ang May tataas. So kay Paul, kahit na pangit motive mo, okay. Kasi si Christ naman ang matataas. Basta tama yung sinishare. Ayun. So, okay. Let's go sa last chapter. Sa chapter 4. At sundan nyo kami kung kaya nyong may Bible kayo dyan na hawak. O sa phone nyo. O sa kayo nakikinig. Simulan natin. Babasahin ko sa Tagalog. Okay, verse 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay. Sinasabi ko hahatulan kasi yung buhay natin Sa harap ng Diyos at ni Kristo. Teka lang. Okay. Nung sinabi na ang Diyos at ni Kristo Jesus nahahatol, di ba't isa ito sa pagpapatunay na si Kristo Jesus ay hindi lamang tao? Di ba? Dahil siya din ay judge sa ating buhay. At sa mga patay. Okay? Alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Hanggang doon muna. Okay. Verse 1 lang Okay. So, yung sinabi dito na inaatasan kita, this is a solemn charge na Ano yung English term? I charge you, therefore, charge. So, inaatasan kita. Okay? So, binibigyan kita ng tungkulin. So, ibig sabihin, this is a requirement na tayo is ipagkatiwala natin yung ating buhay sa Diyos at sa ating Panginoon Hesukristo kasi si Jesus yung magja-judge both sa mga namumuhay at namatay. Kasi lahat isaharap sa kaharian ng Diyos. Sa lahat ng tao. Ha?
Lahat. Kumbaga yun. Oo, even yung mga patay na. Kahit yung mga namatay na, no? Yes, is haharap tayo lahat sa Diyos. Hindi naman tayo masyadong maglalalim pa ng eschatology, no? Saka ng, end Pero times. simple lang kasi, pag wala ka kay Jesus, di ka nananampalataya sa Kanya, hindi ka save. Yun lang yun. Yun lang naman talaga Pero yun. kung pinanghahawakan mo at nananampalataya kay Jesus at saka sa Kanyang salita, then you are saved. Yes. Ganun lang siya kasimple. Bilang Kristiyano, okay, ito yung isang madalas na tanong, lalo na ng mga generalist, na ibig sabihin, yung Buddhist, na mabuti naman, pero hindi naniniwala kay Jesus, hindi siya saved, dahil lang, hindi siya naniniwala kay Jesus. Ayun. Yes. So bilang Kristiyano, we are exclusive sa ganong thought, sa ganong doctrine. Kasi, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Alangan namang Kristiyano ako. Tapos sasabihin ng iba na, oo, pati Buddhist pwedeng maligtas kahit na hindi sila naniwala kay Jesus. Pwedeng magkaroon ng opportunity ang lahat na kilalanin yung Diyos. Ang Pero argument, yung sa salvation na ano ang gano'n, madalas argument sa ganyan? paano daw yung mga hindi bumaba ng bundok yung na hindi nakakilala. nasyalan? Sabi naman sa Romans chapter 1 na yung nature, Yung yung invisible creation. qualities. Tsaka yung nature, siya is nagsasalita sa testimony na mayroong naglikha sa kanya. So to deny that fact means to deny na there's a possibility na mayroong Diyos. Actually, yun yung pinaka-logic na pwede nating paniwalaan na mayroong creator sa creation. Paano nga kung yung meron sila pininiwala ang Diyos pero alam mo naman, di ba, yung mga iba, gumagawa sila ng Diyos-Diyosan. Aalamin mo yung kanilang pinagmulan o pinagsimulan. Ayun. Tapos kung yung mga doctrine ba or yung mga scripture ba nila is nagtatali talaga at hindi self-serving. Yun. So, kumbaga doon pa lang sa point na yun, mahihiwalay mo na kung ano yung hindi totoo. Ngayon, ito, kunyari merong Christian ka, tapos may Hindu, may mga different belief, hindi mo naman sila aawayin. Hindi naman. Hindi naman Mag-extend ka sa kanya ng compassion. mag-share ka ng Bible. Ngayon, kung i-reject nila, nasa kanila. yun. Nasa kanila. Bilang Christian, duty natin yun. Okay? So, hindi naman tayo to spread hate eh. Yes. Kasi Jesus din mismo eh. Yes. Hindi naman ganun eh. So, baka ma-misinterpret kasi na, exclusive tayo. Exclusive in a way na si Jesus lang ang daan. Which is we must all agree kung Christian ka. Yes. Okay? Pero hindi nangangahulugan na porkit tayo exclusive, hindi na natin i-share. Ayun. Exclusive yung salvation sa mga naniniwala. Yes. Kaya nga, mag-share tayo para mas madami pang maniwala. Bigyan naman natin ng chance na i-reject nila o tanggapin. Pero alam mo, minsan kasi, yung mga ganong klaseng tanong ay nanggagaling hindi naman sa mga Hindu. Hindi rin naman sa mga iba't ibang klase pa, hindi naman sa agnostic. Nanggagaling siya sa isang typical na Christian din. Sa kanyari, Pilipinas ka, typical Kristiyano ka. Di ba? Kumbaga, they play the what if question. Ang magandang tanong doon, sabi mo nga sa akin doon, sir, tinatanong mo yan, ikaw ba? Totoo. Ikaw ba? Oo, ikaw ba, naniniwala ka ba? Ayun. Yun. Kasi, may mga, magaling kasi tao eh. Yung ang galing nilang umisip ng tanong na as if very much concerned sila sa group of people na ikinukwento nila. Pero sa totoong buhay, hindi naman talaga sila concerned doon in a daily basis eh. Ginamit lang nila yung particular As an na question argument. na yun for their argument's sake but not because they have compassion or concern. Kaya nga tinatanong ko, talaga nga bang concerned ka sa kanila? Talaga nga bang concerned ka sa mga yan? Even before na itanong mo yung question na yan? Ngayon kung hindi, tapos iba sabihin, hindi naman magandang argument yan eh. Yung care and concern ba sa isang tao is maling argument? Parang ganon. Katulad doon napanood ko na kinukwento niya kung papaanong hindi siya pina-abort nung nanay niya dahil natakot sa batas dahil bawal yung abortion eh. So, tinanong niya, deserve ba niyang mamatay dahil sa kasalanan ng tatay niya? Yung babae. Yun. So, sabi nung kausap niya, syempre hindi deserve. Ngayon, tanong niya, deserve ba niyang mabuhay just because yung nanay niya could have aborted her pero buti na lang merong batas
hindi nakasagot yung babae na ano. Tapos sa comment Sa section, mga pro-abortion, ano? pro-abortion kasi yung babae, yung Kasi kausap sa niya. antay. Antay kasi nga, thankful siya dahil may batas na ganon dahil nabuhay siya. Alam mo, Nag-exist siya. sadly, na pag-alaman ko lang na sa Wesleyan, isang may mga professor na pro-abortion. At madami na rin daw, as per isa sa mga churchmate natin, na student doon, madami sa mga classmate niya na pro. Oh. Ganito lang kasi yan eh. Magtataka ka pa ba? For example, teacher. Teacher na to, hindi na student, teacher na to. Sa Code of Ethics ng teacher, sa may Article 11, Section 1, hanggang 2 or hanggang 4, nakalagay doon na yung guidance natin sa ating way ng pamumuhay isang Diyos. Guide ng ating destiny. Kasama. Pero may mga teacher... Kasama yun. Kasama talaga. Nakalagay yun dun sa Code of Ethics, Article 11, Section 1 hanggang 2 or 3. Basta hanggang 4, ano yun numbers yung Article Ganda 11. may ganun pala eh. Ngayon, dito ako nagtataka. Bakit may mga nagiging teacher na atheist or agnostic or hindi naniniwala sa Diyos? Doon pa lang eh. So, kung sa Code of Ethics pa lang ang teacher is bagsak na, walang kinikilalang Diyos or hindi kilala ang tunay na Diyos, what would you expect? May karapatan ba siya magturo? Kung sumaway siya sa Code of Ethics na yun? Kaya nga ibinigay yung Code of Ethics, yung Code of Conduct kung paano. So, kumbaga kung magiging Yun yung Bible mo eh. Yeah. Kumbaga kung magiging stricto ka na To masasabi implement. Oh. morally upright ka na teacher or masasabi natin na ikaw ay talagang teacher, dapat totoo sa'yo yung buong Code of Ethics na yun. Kasi yun yung ethical way mo ng pagiging teacher ethics eh. nga eh. Ethics nga eh. Okay? Tama. Hindi na nga natin Kumbaga kung lilitarin rin natin. hindi na nga natin sinabi na biblical eh. Yung ethics na lang na code na yun eh. Yun. Tapos may mga atheist or agnostic na teachers. Hindi tugma. So doon pa nga lang hindi tugma. Dapat nga sa requirement pa lang ang tawag dito, hindi hinahayaan na magturo yung mga ganun eh. O hindi dahil sa discrimination. Sabi naman nila discrimination. Hindi. Yun kasi ang nakalagay sa Code of Ethics. So how would you believe or how would you become a teacher tapos hindi mo matutupad yung provision ng Article 11 na wala kang Diyos na... Baguhin nyo muna yun. Baguhin nyo muna yung Code of Ethics. Oo, kung gusto nyo talaga. So kumbaga, hindi na issue yung may mga teacher ng pro-abortion, may mga teacher ng pro-ganito, may mga teacher na... Ang pinaka-issue kasi, hindi yun eh. Bakit kasi may mga teacher na hindi alam or hindi nagkaroon ng tunay na lalim na yung Diyos ang guide ng kanyang destiny? Babagsak tayo sa personal na na relasyon eh. Yeah. Yun ang bagsak eh. Hindi naman napapalit yung Code of Ethics eh. Balikan lang nila. Ayan. Tapos, lahat yan, kahit hindi teacher, kahit yung sa simpleng mamamayan, lahat. Ayun. Preamble, binabanggit yung Diyos, core value ng DepEd. Kung siseryosohin, yung term na maka-Diyos doon, yung mga ibang issue na yan, hindi na issue yan kung seryoso lang. Ngayon, dun sa sinasabi na yun, para sa akin, kung ang pagbabasihan is Code of Ethics at hindi mo matutupad na inaano mo si God bilang guide ng iyong destiny kung paano ka mamuhay, hindi ka dapat teacher. Ganun ka plain, hindi ka dapat teacher. Kasi nakasulat dun eh. Yun. So, I think, hindi nila natutupad yung article na yon sa Code of Ethics kapag pro-abortion, yung mga ganun. Tsaka ang tawag dito, yung humanism, hindi na nga God-centered yun eh. Ano ba ang tawag doon sa human being eh? Oo. Self-centered. Oo. Yun ang totoo doon. Kung nanonood nga sila, kung siguro yung mga Gen Z dyan, na kung alam nila yung Attack on Titans, yung tumutubo yung ng spinal cord kahit mapugutan, hindi ma-experiment, merong observation na ginawa na in the few hours ng conception, nagkakaroon na ng formation sa spine. Yun ang nauna. Nagkakaroon na ng formation sa spine nung baby or nung bata. Sabihin, tawag dito,
nasa loob yun ng katawan eh. Kumbaga sabi pa nga na iba, parang parasite daw. Oo, parasite or parang nga hindi tawag naman yan. daw niya kayang mabuhay sa labas ng katawan nung tao. O de, what if? What if lang naman, pero God forbids. What if invalid ako? Invalido. Hindi ko na kayang kumain sa sarili ko, wala akong limb, hindi ko kayang subuan yung sarili ko. PWD O kaya ka. sabihin natin na terminally ill ako, pero nakakapagsalita ako, nakakibo ako, pero hindi ko kayang pakainin yung sarili ko nang wala yung mga aparatos. Dependent ka. O, dependent na ako sa mga ganun. Ibig sabihin ba nun, wala na akong right? Human Because right, hindi oo. ko kayang mag-exist or mamuhay ng labas doon sa sinapupunan or labas doon sa instrument. So, kumbaga, hanggang saan mo iaasog yung boundary para maging tama yung tama at mali yung mali? Ano na nga eh. Wala na talaga. Meron ng stand-up comedian, si Ryan Rem, sinabi na, alam mo, dapat hindi natin pinoproblema yan eh. Problema ng mga first world country yan eh. Madami tayo. Pero syempre, bilang mga tao talaga at tayo nasa mundo, talagang pasama ng pasama na yung mundo. What do we expect? Kung ba, what do you expect? Tapos matatawa pa ako. Dapat yung wala namang matres, hindi nagsasalita, ganyan. Hindi dapat kumikibo. My body, my rules. Kung liliteraling ko lang, bakit yung DNA niya galing din sa sperm cell ng lalaki? Walang contribution talaga yung lalaki. So kung gusto nyo na mag-technicalan, abe, pwedeng magsalita yung lalaki. Pwede mo isagot kung literal na filosofiya na. Yung sinasabi nyo na turuan na tumingin ng maayos yung lalaki. Mata namin to eh. Pwede. My eye, my rule. Yan. Yan yung sinasabi ko. Subjective na hindi pwede na yung isa lang ang gagawa ng kanyang responsibility. Tapos, ikaw, magre-relish ka sa iyong lack of responsibility. Hindi pwede yun. So, kumbaga, gaya nga nung tinuturo mo yung gender and development, hindi lang para sa kababaihan at sa mga bata. May yun. puri Meron din ang din at may lalaki. puri din ang lalaki. And to be focused lamang dun sa babae at saka sa anak, does an injustice doon sa, pero by the way, hindi naman kasi biblical yung God na yung kung aalamin mo lang na may origin yan. Parang feminism ba siya in a way? Pero ako, buti na lang kapag nagsiseminar kami ngayon, kasi wala pa siya na talagang batas tungkol doon sa SOGI. So, ang more on sa pa lang, sa Magna Carta for women, of women. Oo. Pero kunwari sa school, dinidiscuss yan, kaya ko naman siya i-explain. For example, yung kunwari is about sa discrimination, sa pagbibusiness. Sa akin, in a secular term, hindi naman sa akin issue kung ano yung orientation mo eh. Pero, kapag yung, kunwari, magtuturo ka na ng values, tapos magtuturo ka na ng safe space, ganyan-ganyan, mahalaga na irespeto mo rin yung biblical standing. Even nga yung minsan, yung ibang mga tao laging ginagamit yung separation of church and state. Many people don't know the history or origin nung bakit nagkaroon ng separation of church and state, because yung state namamanipulate at nagagamit yung church to do their bidding. So kumbaga, it is for the protection ng mga churches against doon sa government or sa state. And lastly, yung mga nagpanukala noon sa Western, sa US, mga Christian. Oo, forefathers. At saka yung service nga ginaganap sa White House eh. Kaya minsan parang paggasgas na laging ginagamit yung church and state to escape moral and spiritual responsibility and accountability. Suyang-suya ako kasi hindi nila nauunawaan bakit nagkaroon ng ganun. Parang ginagamit pa yun against doon sa original na purpose kung bakit nalikha yung ganung bagay. So, going back. Ang dating. So going back to this, sabi dito, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom? So kung alam mo na ang Diyos ang hahatol sa'yo at wala kang ligtas doon, whether buhay ka o patay, iaayos mo yung pamumuhay mo according sa standard ng Diyos. Hindi yung... Kasi merong test. Yes, at hindi ikaw ang magsasabi ano yung standard ng Diyos. Okay? Yung Diyos ang nagbibigay ng standard. Hindi ka pwedeng makapag-bargain.
Kaya nagkakaroon tayo ng idolatry eh. Yung sinasabi nating niniwala tayo kay God, tapos si God, pag-ibig. Ano yung standard or basis mo na yung sinasabi Totoo mong yun. Diyos Totoo yun, is pero yung hindi totoong lang. Diyos? Yes. Isa lang yun sa attribute niya. At saka, ano yung basis mo na si God is love? Yung definition mo ba ng love o yung mismong pagpapakilala ng Diyos sa sarili niya? Kaya nagkakaroon tayo ng idolatry. Humanism nga yung sinasabi ni Paris Reidhead na mahilig daw tayong mga tao na gumawa ng humanistic Sariling na idea o utilitarian daw tayo and fundamentalist and liberalist daw tayo na ito yung Diyos pero ina-approve niya yung pamumuhay ko. Kunwari yung isang shinare minsan ni sino yun? Si Bo Sanchez. Yung parang ina-affirm niya yung LGBTQ. Hindi dapat ganon. You can say it in a loving way na ito yung word ni God, ito yung message ni God, but you don't use empathy in a toxic manner na ina-affirm mo. Tanggap ka niya as a person, as a sinner. Yeah, tanggap ka niya as a person, as a sinner, pero kailangan tanggapin mo rin na si God. Oo. Galit din sa, hindi lang sa sin, even sa sinner, binabagit din sa Proverbs yung abomination ng isang wicked, yung prayer ng isang wicked is an abomination to God. So, may galit siya. However, galit siya bilang magulang. Gets mo? Kumbaga, kahit galit siya, andun yung concern, andun yung love niya. Kasi baka natotolerate. Ay, Yeah. okay lang pala. Yun. Hindi naman pala galit ang Diyos. Kumbaga, hindi mo na ipakilala si God sa kanyang totoong nature niya. nature. Yeah. Oh. Ngayon sabi na iba, hindi naman ganun yung iniisip namin. Mas mainam na sure. Oo. Kasi may mga tao na kunwari Mababa narinig sa'yo, ang reading sa kahiyang. ay actually, minsan medyo ang comprehension, ipipilit nila yon. Kapag may mahanap silang loophole para gawin yung maling lifestyle na yon, gagamitin Yun nila ang yon. matatandaan nila. Okay. So, ibig sabihin, mas mainam na sinur mo kung ano yung ibig sabihin nun kesa sa nagbigay ka ng avenue na panghawakan nila yung maling lifestyle. O ganun naman. Hindi clear eh. Kaya kiniklear mo dapat. And be careful of affirming individuals. Lalo-lalo na sa mga ganung bagay. Okay lang yung mga ganun. Oo. Okay, kasi magsusulit tayo. Yeah, verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo Okay. about teaching. Hanggang 3 ba? O 2 lang. So si Paul, ine-emphasize niya, I think 36 times na i-share mo yung tamang ebanghelyo. O, di ba, may term na true gospel. Why? Kasi may false teacher eh. 36 times totoong ebanghelyo, 17 times mag-ingat sa false teaching. Sample, dun sa sa emphasis ni Paul sa right na gospel. I-emphasize daw, do not be ashamed of the testimony of our Lord. Hold fast to the pattern of sound words. The things you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men. Rightly dividing the word of truth, servant of the Lord must be able to teach, and all scripture is God-breathed. Lahat ito ay sa 2 Timothy nakalagay. So, ibig sabihin, mainam na patuloy mong i-share yung salita ng Diyos. Ang nangyayari kasi ngayon ganito. Kunwari, shinare mo yung word ni God, sabihin, hindi mo kailangang i-shove sa bibig namin. Wala namang, siguro, yung mga dogmatic mag-share. Pero kunwari, nag-share ka, open naman na mag-share doon, tama naman yung timing mo, hindi yun pagiging dogmatic. Nag-share ka lang naman shinare mo yung word Bakit kapag magpo-post ng kabalahuraan tsaka kasalahulaan sa comment section, katulad kanina nung pinapanood natin, walang kakwenta-kwenta, walang nagsasabi na, ay, huwag kayong ganyan mag-post. Pero bakit kapag salita ng Diyos yung pinopost, ang sasabihin Huwag mo ipilit. huwag mo ipipilit yung paniniwala. Sana kung gaano tayo ka-sensitive kapag merong nagsishare na, ay, wag nyo namang pinipilit yung, sana ganun din tayo ka-sensitive kapag may mga salahula na nagpo-post. O kaya, nag-Yossi. O, Yossi ka ba? O, di ba nag-aalok ka pa? Yossi ka ba, bro? o, di ba? Inom tayo, inom! Pero pag salita ng Diyos,
Hindi ko maintindihan eh. Kaya minsan... what do you expect? What do you expect? Hindi, kumbaga dinidecipher natin, hinihimay natin. Kung paano talaga mag-isip ang mga tao. Nawala sa Diyos, diretso di ba? na. Isipin mo, nawala sa di ba? Diyos. Parang, nag-make sense ba? Di ba parang? Minsan may magpo-post pa eh. Kaya ako, niniwala ako sa Diyos pero hindi ko sineshare sa social media yung yung alam ko, ganyan-ganyan. Mali ka din. Kasi sabi, go and make disciples eh. So, ang punto doon is, may tamang avenue at merong timing na hindi ka nakakairita kapag sinasabi mo yun. Pero, kung lahat na lang nung may mag-share ng word ni God na contrary sa alam mo, ganun ang sasabihin mo, respeto na lang, ibig sabihin nun, hindi mo tinetest yung every spirit. Ikaw na. Self-centered ka. Ikaw lang yun. Baka nga tradition pa yung May nabasa pa ako minsan, gustong makipag-usap nung isang church, nung isang religion. Makikipag-usap na lang ako sa inyo pag ganito na karami members nyo. Niyabang niya. Doon pa lang, lumitaw na yung fruit na-miss out mo kung ano ba talaga yung katotohanan. Nalaglag yung... Na-reveal tuloy. Yan, sabi din dito... Nagka-pride pa. Oo nga eh. Sabi din dito, be ready in season and out of season. So pag sinabing be ready in season, so kunwari Christmas, napaka-daling mag-share eh. Mahal na araw, napaka-normal mag-share. May birthday. Patay. May patay, ang daling mag-share eh. Birthday. Yun yung in season. Ano pa ba? Ano na may out of season? Normal lang. So out of season, normal na araw. Nagte-testimony ka lang kung gaano kabuti yung Diyos. Ayun. Sa isang Kristiyano, hindi naman awkward ibahagi salita ng Diyos eh. Okay? Kumbaga, dahil buhay mo na siya, hindi mo naman na iniisip paano humingay eh. So, normal na lang sa conversation mo at sa lifestyle mo and even sa mga posts mo na mga Diyos ka. Lalaitin mo yung tao na nagpo-post ng verses. Okay? Pero yung nagpo-post ng mga scandal, yung mga pagmumura at saka ganun, hindi mo binabawal. Mga kalokohan. Sa mga kalokohan, ka. Diba? Mga brain rot na content, tolerable ka. Pero bakit pag salita na ng Diyos, hindi kaya nagiging kampong ka na? Yun nga gusto ko sabihin. Baka, Satanas? Di ba hindi kaya nasasabihan may biro nga eh. Yung pag daw, pero syempre hindi ako niniwala doon, kaya daw nag-iingay para pag bagong taon kasi para lumayas yung masamang espiritu. Naiirita daw yung mga matatanda. Hindi kaya tayo yung masasamang espiritu kang ganun. Dahil sila galit. Dahil maingay. So, ang point ko lang, lahat ng may bibig, hayaan mo silang mag-share. Hayaan mo lang na ganun. Kung awkward, sila yun eh. Sila binigyan ng ganong boldness eh. Pero, wag mong bawalin yung tama naman yung ginagawa. Kung magbabawal ka noong... Yung mali. Yung mali ang bawalin mo. Di ba? Parang minsan... Baligtad baligtad na. Hindi ko na nga maintindihan. Para bang maganda yung nabasa kong post minsan. Minsan yung tama pa ang nag-a-adjust. O kaya yung matalino pa yung nag-a-adjust para hindi ma-offend yung engot o kaya yung mali. Ba't ganun? Di ba dapat ang mahiya yung gumagawa ng mali? Katulad kanina, yung mga pinopost doon sa ganun, dapat... Jen? Ano yung natandaan mo? Ha? Bastos yung isa eh. May mga bastos pang sinasabi eh. Yung tinatawag na kung ano-ano yung presidente tsaka yung vice president. Tapos binabash yung iba nagre-reply. Sexual pa nga yung sinasabi nung isa. So hindi So hindi na... Hindi naka-filter. Hindi naka-filter. Kahit Ito yung point eh. Hindi ka nahihiya i-post yun. Parang ala kang anong i-post yun. Tapos sabihin ng iba, hindi ano lang yan, AI lang kasi yan. Yung technology is garbage in, garbage out. Hindi gagawin ng AI yan nang walang prompt. Okay? Hindi gagawin yan kung walang nag-code. So, ibig sabihin, may nag-conceive na ganun yung kanyang ilitaw. So, meaning to say, yung salita ng Diyos, ito na nga lang yung hindi nawawala eh. Bakit yung payo parang i-demonize natin? So maging careful tayo. What do you expect? Ayun na naman tayo. Kumbaga, nakikita lang natin yung kung paano umiiral Minsan, ang mundo.
Eto, naiintindihan ko naman na minsan kaya medyo nadidismaya yung mga tao na paniwalaan yung sineshare na word ni God kasi nga yung pamumuhay nung tao. Konti lang yan. Yung pamumuhay ng tao kasi para daw yung buhay niya parang di naman totoo. Kanina may kanina may nag-post yung holy beer. Yung merong umiinom tapos may Santo Niño sa likod tapos may nakasuot pa na parang sa Katoliko na something. Haha. May mahahaha tapos may na-comment doon, hindi daw masamang uminom o masamang maglasing. Ang masabi ko lang is... Sige. Ika na mo. Ang sabi ko lang is, yung word ni God, kahit sino pa yung mensahero, word yun ni God. Pero bilang Kristiyano, sana yung salita ng Diyos ang unang baguhin niya yung mensahero bago yung mga babahagian niya ng mensahe. Yun din yung stand ko kapag kunwari nag-talk about sa God, yung sa pananamit, yung bawal daw ba mag-post na naka-bathing suit na. Ang pinaka-standard na lang is nag-glorify mo ba? Yun na lang nag-glorify mo ba si God sa ginagawa mo? Kumbaga, ano yung motive mo? Yeah. Kumbaga, hindi... For attention. Hindi ko na sasabihin na tama o mali Ang tanong ko na lang, nag-glorify mo ba si God sa ginawa mo yun? Ngayon, kung kaya mo sabihin na yes. O de, sige, tuloy mo. Okay, pero ngingiti ako. Kasi parang di si God yun. Kasi, syempre, kung kilala mo si God, alam mo yung pattern ni God regarding sa mga ganung bagay. Pero kunwari, sinabi mo, no, bakit mayabang ka pa na sasabihin mo na, sige, pag magbi-beach ako, naka-uniform. O de, ganito na lang. Huwag mo kasing i-add sa Facebook yung mga estudyante mo na lang. Ganun na lang siguro kung ayaw mo na napupuna ka. Buti nga may pumupuna pa So, sa imbis na maging humble tayo at tignan natin kung ano yung mas nararapat, parang nag-aangas pa tayo. What would you expect? 2 Timothy chapter 3, lovers of ourselves. So, gamitin daw natin yung word ni God para kumbinsihin, itama, sawayahin yung mga tao. Pero ang sabi, with long suffering. Why? Because maraming mga tao, hindi naman talaga nauunawaan yung salita ng Diyos. 3 and 4. Hanggang ano lang tayo? 9, 3 and 4. Sige. Sapagkat darating ang panaong hindi na sila makikinig. Ayun naman pala. Sinagot na. Sinagot na pala tayo. Kaya dami namin rant Ano naman pala talaga ending sige. Hindi sila makikinig sa wastong kataruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Yun naman pala. Meron talagang inuwian. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Kumbaga, ang nagiging sagot. ang nagiging natural instinct na daw ng mga tao, especially sa mga huling araw, kung yung medyo nagiging warm sa puso nila na pakinggan. Ay, ang galing niya magsalita, napaka eloquent, napaka charismatic. So, yun siya yung pakikinggan ko. Kapag nakinig ako sa kanya, I feel encouraged. I feel, tapos yung isa naman, sa'yo pakinggan ko parang lasing, o parang feeling ko, condemn ako pag siya yung nagsishare. Nalilift up ang spirit ko, mga ganun. So, minsan, at the expense of the truth, kaya nga sinasabi, test every spirit, tsaka mag-aral tayo ng salita ng Diyos Ganda nun, So, ang pinapapasok natin sa buhay natin, yung mga charismatic and eloquent people. Kung ano lang daw yung gusto mong madinig, yun ay pinakikinggan mo. Sabi dito, yun ay judgment mo. Yan. Ang ibibigay ko sa inyo, yung mga teachers na kung ano lang gusto mong pakinggan, yun yung sasabihin nila. So, hindi ka makakorek doon. Walang bumabalanse hindi ka makakorek doon. So, ibig sabihin, aani ka ng maraming teachers na ganyan. Hindi ang issue is wala ka ng pinaniniwalaan Ang issue, lahat na lang pinaniniwalaan mo. Di ba? May mga kakilala tayo na gano'n, na parang lahat ng uri na ng doktrina tinanggap, parang walang masamang tinapay sa kanya. Mali yun. Masyado accommodating. Hindi, kasi kung may tama, may mali. Yes. Kung may liwanag, may dilim. Yes. Diba? Ang deception ngayon, hindi naman tama o mali Tama, tsaka mukhang tama. Ayun, kaya nga yung mas mahirap palalo. Exactly. Pero ang ganda, no? Kasi parang sila mismo ang pumipili sa kanilang pakikinggan. Yeah.
And sabi naman Kumbaga, sa madaling salita, selective. yes. Oo. May mga teachers na popular and entertaining. But that doesn't mean na truthful sila. Pero hindi ko naman sinasabi Lahat na... yun. Hindi naman pwedeng, hindi naman ibig sabihin lahat sila. Hindi ko naman sinasabi na porket popular yung nag-share or charismatic yung nag-share is mali na. Kasi meron talaga makarisme. Pero may mga ganun talaga na they're charismatic, they're very kind sa pagde-deliver, they are very gentle. May ganun eh. Pero mali yung sinishare na salita ng Ako Diyos. sa mga niyan, pinag-aaralan pa yun. Kung paano yun. Minsan nga, nakasulat pa nga, ganito mo i-express, naka-script pa lahat eh. May ganun. Iiyak ka dito. Ay, bagalan mo dito. Oo. Yung tapos iibahin mo yung boses mo dito. Parang minsan inisip ko, theatrical na lang ba ang pagbabahagi ng salita? Anong psyche mo kapag nag-share ka? Sino? Ako? Yeah. Kung ano yung urgency ng message dun sa time na yun. Okay. So, for example, nakita ko yung rampant na pagiging carefree ng tao. So, ganon. Meron akong pangangalampag. Pero kunwari naman, ang sharing is, nagsishare ako sa mga tao na downcast or hopeless. So, syempre, very encouraging yung pag-share. Pag ang parang you comfort the afflicted and you afflict the comfortable. Parang gano'n na tayo. So, sabi ko nga, hindi ako nagbabawal agad nung minsan lang ginawa yung mali. Sa mga minor to Siyempre ko dati nananaksak na. Di syempre babawalin mo. Baka may mga pilosopong gano'n. Pag dumalawa na. So, kaya ko sinabing pag dumalawa na, hindi siya accident. Deliberate at alam mo na ginagawa mo yung bagay na yun. Tsaka ka palang Hindi mo pwede sabihin na, hindi ko sinasadya. Alam mo. Kaya twice mo nang ginawa Kung once, accident. Pero kung twice, alam mo na ginagawa mo yung ganun. Verse 5. 5. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Yun. So, nagkaroon ng contrast. Ito yung mga ibang mga teachers and preachers ng word na false. Ikaw, Timothy, wag kang ganun. Okay? Kung di ako nagkakamali, kailangan ni Timothy ng boldness talaga sa pag-share. Kaya nga sinabihan niya na yung hindi tayo binigyan ng spirit of timidity but of power, of love, and discipline. So, kumbaga, may pagkakimika siguro si Timothy. So, sabi niya, siguro dala ng kabataan. Pwede din. Siguro nire-remind siya dito na maging bold ka. Huwag ka lang basta mag-share. Maging maingat ka sa lahat ng area ng buhay mo kasi mapipintasan ka na talaga. Okay. Yun nga tama na yung ginagawa ko. For example lang to. Kunwari si Lenny, okay? Yung, kunwari, sumasakay siya ng bus. Nagko-commute. Masama doon. Hindi, noon pa naman niya ginagawa. Ngayon, nung nag-resurface uli yun, tapos sumasakay uli siya, yung mga tao siya. Dinimonize. Dinidemonize na, pakitang tao. Sa loob-loob ko. Kunwari, nagpakitang tao siya. Sino niloloko niya? Di ba sarili niya? Tapos, kayo naman pera yung ginamit niya nung yun. Yung natatawa ko minsan sa iba na para bang busy, affected sila sa mga politiko na they forget to give focus doon sa sarili ng buhay. Ang tawag kasi sa mga ganun, busybodies. Yun. So, bakit kailangan na yung isang katulad ni Timothy, they do the work of an evangelist? Because marami mga evangelists na hindi nakakapag-obey kay God because of fear, unbelief, cares of the world, takot sa tao, criticism, discouragement, at mga kasalanan. So sabi dito, endure affliction. So sabi sa 2 Timothy 3 verse 12, yung sa nakaraan, na sa totoong buhay, kung gusto mo talaga na maging tagasunod ni Kristo, makakaranas ka ng maraming uri ng pag-uusig. Minsan nga, gagamitin pa sa'yo nakaraan mo. Di ba? Dati, ganito, ganyan nga. Dati yun. Okay? Even si Paul sinabi yun At ganyan kayo dati. Ngunit nangahugasan na kayo. Okay. Next, 6 to 7. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito.
Ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Tama ba? Sige, tuloy lang. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Yung pala. Okay. So, Mamamatay na pala si Paul dito. okay, nakakulong siya. Siguro, Mahina na. na-i-announce na pupugutan na siya. Or Paano kung siya hindi... namatay? Sabi nung iba, dahil daw sa katandaan, sabi naman ng iba na martyr, or pwede naman na martyr na matanda. Pwede naman ganon. Basta ang point ko lang, yung mindset niya, whether alam na niya na may sentensya siya or wala pa, yung mindset na siya is ready na siya. Kaya nga sinisigurado niya na kapag nawala siya, nai-entrust na niya yung ministry kay Timothy. Ganun pala kabigat tong letter na to. Oo. Kaya pala ganun magbilin si Paul. Ano? Oo. Kaya kumbaga, Kaya pala nung umpisa pa rin parang habilin ng dating. at tapos pansin mo, iwasan mo itong mga ganitong tao o ito, ipasa mo sa mga ganitong tao. Encourage mo, yung mga matatanda na yan, ganito mo itrato. Naghahabilin na siya. Yes. Kung di nagkakamali, ito na yung huling letter ni Paul, which is yung kay Timothy, which is 2 Timothy. Wow. Okay. So, ibig sabihin, ready na siya na mag-depart. Okay? At para sa kanya, sabi niya na he ran the race in faithfulness. Siguro baka habang sinasabi niya to, is nagre-reflect siya kay Stephen, yung unang inapprove niya na i-martyr. This time, siya na yun. Ayun. So, kumbaga, ready na siya. It's my time. Okay. Okay. Verse 8. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Okay. May dalawang meaning yung corona sa New Testament. Yung isa, royal crown, Royal. para sa mga royal blood. Pero yung crown dito is yung crown ng victory. Yun, naka-finish ng race or nanalo sa gera. So, yung binabanggit niya dito, yung victory crown. Okay? Pero ang nakakatuwa dito, minsan sinasabi ng ibang tao, hindi ba mali yun? Parang hindi naman Christian si Paul, naka-focus siya dun sa reward. Do you think ba na sa reward lang talaga siya naka-focus dito? Sino ba ang motivation niya? Bakit niya ginagawa tong bagay na to? Si God at saka yung word niya. Kaya nga sinabi sa dulo sa lahat ng nananabik Oh, di ba? na makasama siya. Oh, so ibig Sa sabihin, kanyang pagbabalik. ang motivation pa rin niya si Christ. Walang masama. Okay? Walang masama na iset mo yung mind mo sa mga Things. rewards na makalangit or makalangit na bagay. As long as ang motivation mo sa lahat ng yun is yung presensya ng Diyos. Si Jesus na nga nagsabi na set your minds on things. Yes, above, on things above. Wag naman masyadong super spiritual na. Ano daw? Pero, Hindi kasi minsan parang nagamit yan ng mga churches na bahala kayo. Sa langit, ako, naka-mansion. Kayo, nakakubo. meron pa nga ginamit yan di ba? meron pa nga. Ako, yung corona ko, 10. Yung sa'yo, isa lang. Di ba, nagyayabang pang ganun eh. Sampe, no? Hindi yun ang focus. Ang focus is, Pagkakala ka na wala pa. ang focus dun is, ginagawa mo ba yung trabaho and discipline and boldness ng isang tao na lalagyan nun? Sa madaling salita, sir, kung may reward. Yes, may reward. Hindi kasi pwedeng wala. Kasi nga, sinabi, makatarungang hukom. Yes. Hindi pwedeng wala. Kasi kung judge ka, merong compensation sa mga na sumunod at namuhay sa kalooban ng Diyos at merong punishment. Makatarungan. Kaya nga makatarungang hukom. Kaya nga just Pero tandaan natin na sa lahat ng mga pag-aasam ni Paul ng reward na yon, ang sentro nun is si Kaya nga Christ. yung isang kanta natin, di ba? Christ is my reward. Ang nakakatuwa sa Revelation, di ba yung mga elders, crown, di ba sabi, we fall down and lay our... Cast. di ba? Kaya nga may casting crown na bande. Biruin mo, ang dami mong corona, pero it is for your joy na tanggalin lahat ng corona na yon at ibaba sa paanan ni Jesus. Yun yung pinaka-glory na pwede na tamuhin ng isang tao. Yung i-give up niya yung glory niya
para kay God, which is siya lang naman dapat ang mag-take ng lahat ng glory. So wala nang away kung isa lang yung corona niya, kung mas malaki corona niya, o mas madami corona niya. Because at the end of the day, yung totoong Christian, ikakas lang niya yung crown na yan kay Jesus. Gaangasan pena. Go holy abangan Oh, pena. holy yabangan. Okay, so Last night. hanggang doon lang pala. Hanggang doon lang. Sige, expound ko lang. Sabi dito, this promise is for us if we'll set our focus on heaven and on Jesus, who both walked the earth and now reigns in heaven, who is waiting to receive us. So ibig sabihin, nananabik ka sa presensya ng Panginoon. Kaya, Speak sa presensya mo. kaya ginagawa mo yung mga bagay na yun. Huwag namang OA na, nakafocus sa heavenly, alamin mo rin, bakit siya nakafocus doon? Kasi nga, makakapiling na niya yung Diyos magpasawalang hanggan. Yun, ganun lang. Kaysa dito, nasa Pilipinas ka pa. Baka init. So, Mainit, visit yung gobyerno. Pag na-hospital ka, problema mo. Ganun. ngayon may nabasa ako. Pangit ng pangangasiwa. Nabasa ko kasi, di ba titulig ni Eli San Fernando yung government. Sinasabi niya ganito, ganyan. May nag-comment, di kasi pinanood na mabuti yung video eh. Kang ganon. Puro ka sita ng sita. Wala ka namang binibigay na solusyon. Puro haha yung reaction sa kanya. Kano nag-comment? Pinakinggan niyo po ba maigi na binabanggit po niya yung mga solusyon na pwede ganito, ganyan-ganyan. Ngayon, minsan tayo ganun. Yung kapag, Quick to speak. yung ayaw na nga nating punahin yung mali, ayaw pa nating magbigay ng solution. Tapos kapag merong ibang tao na ginawa yung Ikaw na. yung parang sineshame pa natin. Hindi tayo magpasalamat na at least merong mga naglakas ng loob na gawin yun. Siguro ang suporta na pwede nating magawa na God-like or Christian-like sa ating pamumuhay sa mga ganong case, kung ano yung domain na binigay sa'yo ng Diyos, make sure na nare-represent mo ng maayos si Jesus doon sa domain na yun. Hindi mo kailangan mang-shame ng ibang tao para lang masabi na Christian ka. Okay? Pero syempre, ibang usapin kapag false teacher and another gospel. Yun, kailangan mo talagang anuhin yun eh. Kailangan mong i-clear yun at kailangan mong mag-separate ways sa mga false teachers. Yun naman yung mga exemption doon sa rule. Ano kasi tayo? Ewan ko kung Pinoy trait lang yan. Ano yun? O general siya as a human being. Yung alin ba? Yung parang yung sinabi mo nga, parang pag may solusyon na, pag may magaling, di ikaw. Crab mentality. Isa sa mga toxic na culture natin. Parang gusto natin walang magaling, walang... Okay. Tatapusin natin ito sa isang joke na napanood ko. Ano yan? Sabi, this is a Filipino meeting Albert Einstein. Parang, ikaw na. Bye guys. Okay, bye.